At dahil nga po ako nakakita ng puso ng saging dito sa gilid ng aming bahay, ay naisipan ko nga pong iturta at ako po'y nakakaibig ng turta. Ay bayan po, akin pong kinuha at akin pong lulutuin ng pananghalian. Tamang-tama po at wala pa po kaming ulam. Naalala ko nga po nung bata pa nga po kami. Ay yan po'y paborito kong iulam, lalo na pagka yan ay ginataan. Ay napakaibig. Sardinas lang po ang lahok. Ay masarap na nga po. Yan, bayan po siya nung nasa puno pa po. Abay, sobrang taas nga po. Ako nga po yung problema kung paano ko kukunin. Ay, may ginilaan po. At nakita-kita ko naman itong panungkit ng niyog ng aking kapatid. Ay di iyon po ang aking ginamit. Bayan nga po at ako hindi pa magkaigilian at may batang makulit. Bayan po, paspasang paglalaro. Abay, sabi ko nga po'y umalis diyan at baka nga tamaan itong pusong aking susungkitin. Ay bayot, nakinig din. Bayan at ako nga po pala diyan naghahanap ng maiging pipwestuhan. At ito naman po palang itong panungkit nitong aking kapatid. Ay bay, durong haba naman hani. Ay paano naman nga po yan pagka ako ay di lagpas po doon sa aking susungkitin. Ay bayan, at maiging po nakahanap ako ng maiging pwesto. Dahil sabi nga po nila, pag may isang bagay ka nga pong gustong makuha, ay iyong paghihirapan muna bago mo makuha. At pag nakuha mo naman po ay napakaigi naman sa pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam na nakuha mo yung bagay na iyong pinaghirapan. Na ngayon ay di pinakikinabangan mo na. Kumbaga, mas dama mo at mas pahahalagaan mo yung mga bagay na iyong pinaghirapan. Na alam mo na hindi mo basta-basta kinuha lang. Uy, lalim ng hugot. Pero seryoso nga po, nung bata pa po ako, naalala ko, ang isa po sa hilig ko, yung makinig po sa mga kwento ng mga lolo't lola ko. Ang lagi po nilang sinasabi sa akin ay sa buhay po ay walang madali. Lahat ay kailangan mong paghirapan at pagtrabahuhan. Bayon, at napahaba na nga po ang aking kwento. Ay samantalang puso lang naman po ang aking susungkitin. Honey, at bayan na nga po, akin na pong hihiwain yan. At syempre, bago ko nga po pala hiwain, ay akin po munang huhugasan ng malinis na tubig. At para nga po matanggal yung mga insekto o kung anik-anik po nakadikit diyan. Pero yan po ibabaltan ko pa. Babaltan ko pa at hindi naman po aring isama yung balat na yan, honey. Napakatigas naman po na yan. Kaya yan, pagkahugas ko po na yan, ay ditatanggalin ko pa po yung unang yan, yung mga balat po na yan. Yan, yung hihintayin po natin yung pumuti. Hanggat hindi po naputi, ay hindi po tayo titigil magbalat. Para po yung mga iyan ay matanggal natin at yan po yung napakatigas. Okay. Pero naman, pwede naman po pala yung lutuin. Sabi nga po nila, yung ganyan, ayan po yung niluluto din. Kaya lang, ay hindi pa po ako nakakatry ng ganayon. Ay mga minsan po, masubukan kung kung maigi din. Yan, pagkatapos po natin tanggalin yung mga balat na matitigas, lagyan po natin po ulit huhugasan. Para po masigurado natin na wala na po talagang nakadikit yan na kahit na mga insekto o dumi. Pagkatapos ko po na yan, di hihiwain ko na po yan ng mga maliliit lang itong hiwa. At yan po yung medyo matagal maluto. Ay di syempre, pag yan po yung nilagyan mo ng itlog, ay di ang itlog naman po yung mabilis lang. Kaya kami dililiitan po natin yan. Yan. Hihiwa-hiwain mo lang po ng ganyan. Tapos papaliitin mo pa ng hiwa. Pero lahat naman po tayo ay may kanya-kanya way ng pagluluto. Siguro po, edi yung iba po ay ibang way. Meron pong alam silang ibang way na pagluluto ng ganyan. Eh ako po yung ganyan ang alam. At simula po naman ng bata po ko, ganyan na po ang nakamulatan ko. At yun na naman po talagang madalas ay ganyan lang ang ulam namin. Mga gulay sa palipaligid. Yan. Yung ginataang gabi, ginataang langka, yan, yung puso ng saging, o kaya yung kangkong, talbos, yan, yung talbos ng kalapitbahay. Uy, binulgar. Yun naman po kung papayagan lang kayo ng ating kalapitbahay, syempre. Kaya minsan po, naisip ko rin na swerte pa rin po kami dahil meron kaming mga magulang, mga lolo't lola,
na masisipag po magtanim ng gulay. Kaya hindi na po namin kailangan bumili pa. Mamimitas ka lang po diyan ay gulay ka na. Sisipagin mo lang pong manggulay araw-araw. Lahukan mo po ng sardinas ay yun po'y masarap na. Dahil hindi naman po mahalaga yung nakahain sa hapag, yung pagkain na inyong kakainin, kung gaano kasarap, o anong klase man. Ang mahalaga po, meron kayong kinakain ng pang-araw-araw, nakaka-survive kayo, nakakaraos kayo sa isang araw na kumakain kayo ng 3 beses. At ang pinakamasarap po sa pakiramdam na yun ay yung sabay-sabay kayo na buong pamilya. Kumakain kayo ng sabay-sabay, masaya. Yun po yung isang bagay na hindi matutumbasan ng kahit na anong halaga o ng kahit na anong sarap ng pagkain mo man o gaano karami man ang pera mo, hindi po siya matutumbasan. Yung saya, yung ligaya po na naibibigay sa iyo ng iyong pamilya. Yan, balik na po pala tayo dito sa ating niluluto. Binabad ko po pala yan dun sa tubig na may asin, tapos po inilamas ko. Kailangan po ay lumabas yung mga katas niya para po matanggal yung pait. Yan, pagkatapos ko po niyan, magbabati na po tayo ng itlog. Pagkatapos po niyan, lalagyan po natin ng sibuyas, bawang, yan, saka po asin. Tapos, ready na po siyang iperito. At pagkatapos po nating pagsamasamahin lahat ng sangkap, ay po, magpapainit na po tayo ng mantika sa kawali. At kapag medyo mainit na po siya, edi ilalagay na po natin yung ating puso na may itlog. Pagkalagay po natin na yan sa kawali, ay medyo po ipaplat-plat po natin yan ng ganyan. Ninipisan po natin para po maluto talaga yung ating puso. At kapag po na-flat na natin yan, ay di natin pong lalagyan ng takip para po mahulog at maayos po ang pagkakaluto niya. Talaga pong lutong-luto. Ayan, makalipas po ang mga ilang minuto po. Ayan. Hindi po masyadong pantay yung aking apoy at yan po yung kahoy ang aking gamit. The best po magluto sa kahoy, promise. Tsaka po malaki po talaga ang natitipid kapag po ganyan ang iyong gatong. Isa pa pong gustong-gusto ko kapag po din ako nagluluto ay yung lasa po. Kakaiba po talaga yung lasa na yan. Talaga pong alam na alam mo na lutong bahay. At yan po, nakaluto na po ako ng isa. At ito naman po ang second batch ng aking lulutuin. At ito na po yung last batch ng ating lulutuin. Yan, konting kembot na lang po ay tapos na. Yan, atin na pong babalik ta rin para po yung kabilang side naman po yung maluto. At tapos na po. Ayan, luto na. Kain na po tayo. Sabayan niyo na po kami. Yan, kain po tayo. Ito na po yung ulam. Kain po.
Sarap. Exciting ba? Tatay mabubuo na. Bye-bye! Bye-bye po. Thank you for watching. At makalipas nga po ang ilang minuto ay bayan po luto na. Yan, sabayan niyo po kami kumain.